Yung Sino ba yung kooperatiba po. may-ari ng minibus? Ang may-ari po ng minibus ay isa pong kooperatiba. Cooperative. Ano pong cooperative yan? Ito po ay Gumaka Transport Service Cooperative. Okay, Mr. Chair. Hindi dun yung tanong ko, no? Yung, can you describe anong klase ng kalye ang dinadaanan ng Modern Jeep? Ito po ay National Road na galing po ng Gumaka papunta ng Katanawan. Ito po ay cemented karsada. May ilaw sa highway. Mayroon pong street light sa lugar kung saan nangyari yung incident. Street light. Opo. Gaano kaano yung street light doon? Bali, Ilang pagitan? Di ba ang street light naman, ano yan eh, nakapagitan. sa akin pong palagay, ang layo po ng pagitan ng bawat street light ay mga 20 meters. At yung pong pinangyarihan ay halos napapagitan po siya ng dalawang street light. Napapagitan ng dalawang Opo, street light. ang pwesto po ng bus ay nasa kaliwa po ng bus ang street light. So hindi madilim? Maliwanag naman po ng kahit po makikilala naman po ang mga tao base sa liwanag ng ilaw. Ang tanong ko po, meron bang nakuha sa area ng sunog na maglilink sa apat sa insidente? Bali wala po nakuha, ang lang po doon, yung pong So, wala. yung po nakita ng mga witnesses. Identification lang Opo. ng alleged witnesses. Walang other way to link yung apat sa insidente. Identification lang po. Sinabi nyo kasi kanina hot pursuit, based po sa definition ng hot pursuit, dapat may sense of immediacy na baka mawala yung crucial info or evidence. Mr. Chair, doon sa sinasabi ninyo, wala kayong ebidensya. Opo. Yun lang, Mr. Chair, based sa SC case, dapat the reason for immediacy is the consideration that as the time gap from the commission of the crime to the arrest widens, the pieces of information gathered are prone to become contaminated and subjected to external factors, interpretations, and hearsay. So, Mr. Chair, parang kung wala namang physical evidence, puro sa witness, so doon lang tayo nagdadwell. Ako, tingin ko, Mr. Chair, kailangan din natin malaman talaga yung specifics ng case. To give way to others, Mr. Chair, baka later magtanong pa ako, but to give way to our colleagues sa mga tanong nila. Maraming salamat, Mr. Chair. Okay, that's the reason why we asked a while ago kung na-search nila yung hotel, na-search nila yung sasakyan. Most likely, kung talagang may nakita kayo doon, ang ganda sana di ba? But you did not done it. But of course, hindi naman siya, well, kung you deem it right na not to search it anymore, well, it's your prerogative being the investigator. And we respect that. Pero may tanong ako doon, General Lucas, RD, ilang weeks na sila nakakulong doon? Sir, more than 2 weeks na po, sir. 2 weeks na. Pero nasa pa rin siya? Nasa lokal or nalipat na sa BJMP? Kasi nakapag-file na ng kaso, di Sir, ba? nasa Katanawan Police Station po sa local. So hindi pa siya nalilipat ng Yes, sir. BJMP. Okay, sige. Yung about do sa, what do you call that? I'm sorry, Congressman, may tatanong lang ako, Congressman Richard, before I recognize you. Yung sa cyber patrolling, meron ako nabasa tungkol sa cyber patrolling na-check nyo sa Facebook. Yung, how does it work? Paano nyo ginagampanan tinitingnan ba natin yung mga Facebook ng mga... Bali po, nagkandak po kami ng sarili naming cyber patrolling dahil hindi po namin talaga kilala itong mga sinasabi naming suspect. Ngayon po, inisip namin na posible kaming makakuha ng ibang mga detalye sa buhay nila sa pamamagitan po ng social media. So once na lang na merong kasong ganyan. Pero hindi kayo nagsa-cyber patrolling regularly. I mean, baka mamaya tinitingnan nyo na yung Facebook namin or whatever, yung aming privacy lahat. Walang ganon, ha? Opo. Walang ganon, ha? Kumbaga, sinasabi nyo lang, since may case na ganon, kaya... Yun lang po yung tinignan isang paraan para maghanap Kasi ng ibang makikita detalye. nyo yung Facebook ni Richard Gomez, may mga sikreto doon eh. Congressman Richard Gomez, you are now recognized. Chair, Thank you, Chairman. Doon ako nakaharap. Kung pakikinggan natin yung story, parang merong inconsistencies, no?
But that still needs to be proven. No? Nung bang, nung part ng aresto ninyo, at saka nung bago kayo nakapag-file, wala bang CCTV dun sa mga paligid? Sa kalsada, sa hotel, kung nasan yung taong hinuli ninyo? Bali po, nagkandak po kami ng backtracking sa CCTV simula po doon sa incident scene. Dumaan po ng bayan ng poblasyon ng Katanawan, gawa ng Amulanay po ay from incident scene dadaan pa po ng poblasyon ng Katanawan bago So po may makarating ng Amulanay. CCTV na sundan nyo sa CCTV? May nasundan po kami na nakasakay sa dalawang motor na 4 na lalaki, subalit hindi po namin ito napalinaw dahil ang takbo po ng motor ay mabilis. Nakilala ng witness yung ganun kabilis? Hindi naman po kinilala ng witness base sa CCTV footage yung mga witness. Hinabol nyo yun. Yun yung hinabol nyo. Tinuloy-tuloy lang po namin yung backtracking pero hindi rin po namin nakilala base sa footage ng CCTV. Pero after a while, nahawakan nyo yung grupo ni J.D. Castro, di ba? Opo. Nakuha nyo yung information. Opo. Tapos pinakawalan ninyo. Pinalayan nyo for a while. Hindi na rin po. O pinabalik nyo sa hotel o anong ginawa nyo? Bali po, bumalik po sila nung pong na-meet namin sila ni Nahepe sa 7-Eleven. Ako po ay nandun naiwan sa Mikasa. Bumalik po sila doon. Bumalik sa Mikasa Resort po sa Mulanay. Bumalik sila sa resort. Opo. So yun nga, ibig sabihin, binitawan nyo sila, pinapunta nyo sa resort. Hindi naman po totally binitawan. Sumunod naman po ang mobile patrol namin kasama naroon si Hepe. So from that point, pinatawag nyo sila ulit, di ba? Tinawag nyo ba sila ulit sa presinto? Bali, in-invite na po simula po sa Mikasa Resort. Kasi invite- yun yung point na nakikita namin na meron inconsistency sa hot pursuit eh. Tama ba yun? Bali po tungkol po sa hot pursuit. Ang idea po na nagkaroon lang po kami ng malinaw na sinasabi na sila po ang mga witness ay nung pong time na sila po ay iniharap namin nung sila po ay nakaharap ng mga witness face to face. Doon na po kami naniwala na sila po talaga yung mga witness. Nung pong sa picture, base po sa picture, hindi pa po kami talaga naniniwala na sila po yung sinasabi nilang witness. Ang kailangan pa po naming magawa, iharap sila ng face to face. At yun po yung nangyari. Kaya po nung nakaharap namin sila ng face to face, nakaharap sila ng witness, tinuro, doon lang po namin sila totally inaresto. Gano'ng katagal ho yun? Ilang oras yun? From the time of incident po, tumagal po ng almost 22 hours. Part pa rin ng hot pursuit yung gano'ng haba. Bali po, hindi po naman kami tumigil ng pagkakandak ng investigation. Okay. Ang katunayan po, Yung nag-backtrack po kami ng CCTV. Sige, salamat po. Sa part po ng family ni Direk J.D. Castro tsaka dun sa Directors Guild, doon muna sa parents ni JD. Ano yung ginawa ni JD dun sa Quezon? Na miesta? Mr. Chair, pumunta po sila dahil merong Kokolunay Festival. Okay. So, dumating po sila doon ng January 31. Okay. Actually, before po, meron na silang ka-contact doon dahil nagtatanong na sila ng accommodation Yes. tungkol doon sa festival. Pero ang pagkakalam niyo, ang purpose ni JD is to join the festivities. Mag-join. Okay. Mahilig kasi sila sa ganun eh. Okay. So, sa part naman ng DGPI, yours is an attestation of his good character. No? Yes. Tama ba? Yes. Yes. Okay. Kasi may problema tayo. Ang question ko lang ho sa inyo, especially dun sa parents ni JD, nag-file na ho ba kayo ng complaint? Pwede naman kayo mag-file ng complaint sa PLEB or sa NAPOLCOM eh. Para kung talaga may problema, ma-file nyo administrative case sila. Sa PLEB ho kasi that will only take 60 days? I think 60 days, no? Siguro po, ang To take mas action? makakasagot niyan yung lawyer namin. Mas alam kasi nila yung O kasi matagal-tagal na rin ho ito, mahaba-haba na rin. 19 Para on your days part, na po. at least to protect yourself at saka dun sa inquiry ng DGPI, pwede naman kayo mag-file ng complaint sa kanila. Sumusunod lang Opo. po kami sa advice ng mga Ay, abogado. yun, kasi kami, marami ho sa amin dito nag-mayor eh, kaya alam ho namin na
isa sa mga procedures yun para at least on your part, malaman niyo rin kung ano yung ginagawa ng mga polis. Tama-tama, dyan po yung NAPOLCOM. Sa PLEB naman, pwede ho kayo mag-file sa munisipyo or sa city kung city man yun. Salamat po. Thank you, Mr. Chair. That's it. Okay. So, any other members who wanted to ask questions? Congressman Ace Barbers, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Sunod just ka. Pare, ikaw sunod. kanina kasi when Congresswoman Brosas was asking questions, she started off by asking questions tungkol dun sa karakter nung mga suspects, no? And none of our resource persons here that we invited has spoken against the character of Mr. Castro et al. No? Doon naman sa ating membro sa Philippine National Police, I just wanted to ask, Mr. Chair, doon sa inyong investigation at base din doon sa mga salaysay ng mga witnesses, pwede bang sabihin mo sa amin, ano sa tingin mo ang motibo nung apat na mga suspects para sunugin yung bus? Meron ba kayo na-establish na ganon? Base lang sa inyong it can be your opinion, it can be based on the evidence that nakuha nyo. Sa tingin mo, anong Bali, isa lang po yung sinasabi namin na possible. Yung pong kami nga po yung nag-conduct ng cyber patrolling at lumabas po doon na itong si Jade Castro, ayaw niya po ng hindi po siya sumusuporta Hindi, sa modernization ng jeep. bago kayo nag-cyber, what do you call that? Cyber patrolling. Cyber patrolling. I have no idea, Mr. Chair, kung ito ay tama o illegal or illegal. Kasi ngayon ko lang narinig yung cyber patrolling na word, no? Sa base dun sa kasi yung police report nyo, yung inyong nabasa at napakinggang salaysay ng mga witnesses, ano sa tingin mo, you're the chief of police, no? Ano sa tingin nyo investigator ang on case motibo? po. Ano sa tingin nyo ang motibo? Bali, the first motive, sir, lumabas sa namin po, sir, based on assessment namin, sir, nagkaroon po kami ng cyber patrolling nga po, sir, and then yun po yung lumabas. And then pinapakita po doon sa cyber patrolling niya, talaga pong umayaw siya doon sa mga posting na ayaw niya po ng modernization chip, sir. So dahil doon, sa tingin nyo, yun ang mabigat na motibo, kaya karapat dapat na makasuhan yung apat? Ay, para sa akin po bilang investigator on case ay hindi po yun ang dahilan. Kumbaga, ang dahilan po kaya po namin sila kinasuhan dahil sila po ang tinuturo ng mga ng mga witness po. Oh, yun ang sinasabi ko na yun Nakita dapat po na sagot mo eh. Ang dahil mong may cyber patrolling ka kasing sinabi. Opo. Kasi pag ganyan, matatakot si chairman na yung kanyang mga date nung Valentine's tsaka post-Valentine's, makita nyo rin sa cyber patrolling na sinasabi. Di ba? So, ang punto ko lamang po, Mr. Chair, is that yung pagkaka-aresto, pagkaka-file ng kaso doon sa mga suspects, alleged suspects, or suspects doon sa pagsusunog ng bus, must be first established by the police so that may basihan yung ating prosecutor. Diba? Kaya nga kanina, tinatanong ni Congresswoman Brosas kung nandito yung dating abogadong nag-handle nung kaso. Kasi he could have probably established a prima facie or mabigat na dahilan or probable cause para i-file niya yung kasong yon sa korte. Dun lang kung ang basihan lang natin yung salaysay nung ibang witnesses. Kanina sinabi, mukhang may konting hindi pagkakapare-parehas no, ng kanilang salaysay. So bakit ganun? So I guess, Mr. Chairman, siguro tama yung invitasyon doon sa ating dating abogado na nag-handle nito. And siguro isama na rin. I don't know if we also invited the prosecutor.
So we maybe, haven't discussed the prosecutor yet. or maybe we can ask him to be present in our next hearing so that he can help us dito sa ating Yes, investigation. we will do that, Congressman Ace Barbers. We will be inviting the prosecutor as well. Thank you, Mr. Chair. Is that all, Congressman Barbers? Okay, so Congressman Arrogancia, you are recognized. Mr. Chairman, for the information of everybody, with my colleagues and all the members of the director guilds and all the PNP officers who are here,